asawa. Naging tila ang sagot ng langit ang pagtawag ng kanyang Kuya Roger makalipas ang ilang taon na nagsabing uuwi na. Batid ni Grace na ito na ang tatapos sa lahat ng kanyang pagdurusa dahil ipinakausap niya na ilayo na si Joy sa kanyang kuya. Bangabat, di nito inamin ang buong katotohanan. Tara sa kwarto, Tonyo. Wala si Grace, umalis. Mabilis lang tayo. Joy, naasasabik na din ako sa'yo. Matagal na din tayong nagtiis. Naglapat ang labi ng dalawa na halos manggigil sa isa't isa. Subalit bigla silang natigil at naglayo nang madinig ang mga katok sa pintuan. Grace? Joy? Grace? Joy? Sakay si Joy at si Grace. Bakit wala? Grace! Tumakbo si Grace sa kwarto at nagtulog-tulugan. Pinagbuksan naman ng pinto si Roger Ngiton. Kanina pa to katok ng katok. Tingnan ko nga. Bayaw? Anong oras ka dumating? Nasa tindahan kasi ako at nag-ayos bago magbukas. Kaninang madaling araw, Bayaw. Tanghali ka na ata magbukas na tindahan. Oo, Bayaw. May inaasikaso kasi ako. At saka may inaasikaso si Grace sa bayan. Natutulog pa ata si Joy. Ate Joy pala. Tumungo sa kwarto si Roger habang si Tonyo ay binuksan ulit ang tindahan na kanyang isinara kanina. Di malaman ni Tonyo ang mararamdaman. Inis, huwisit, galit, selos sa pagdating ni Roger. Alam niyang matatapos na ang lahat sa kanila ni Joy. Love! Nandito ka na? Naku, love. Miss na kita. Oy, my love. Miss na din kita. Hinalikan ni Roger si Joy, naglikot ang mga kamay. Alam mo, sabik na sabik sa asawa. Nag-init si Roger at pilit inihiga sa kama si Joy. Mamaya na. Di pa nga ako nakakaligo. Tsaka may tao dyan, oh. Nandyan sa labas si Tonyo. Ano ka ba? Okay na yan. Kahit walang ligo. Sabit na ako sa'yo, my love. Sara ko na muna ang pinto, ha? Ay, naku, love. Mamaya na, pwede ba? Masyado ka naman eh. Kagigising ko lang eh. Aba, ano ba pinagagawa mo? Tanghali ka na magising. Ay, naku. Andiyan ka na naman. Ugali mo talaga. Kadadating mo lang eh. Nakabusisi ka kaagad. Kainis ko. Walang nagawa si Roger sa kanyang balak. Lumabas sila ng kwarto at tamang nakahain na si Tonyo. Siya rin naman dating ni Grace, kung kaya't ang apat ay sabay na ng hali. Grace, Bayaw, maraming salamat sa pagpatira niyo dito kay Joy. Malaking bagay yon na di na mo na umupa at nakaipon din ako. Ano ka ba, Bayaw? Walang problema yon. Wala kang dapat alalahanin. Napakabait ni Ate Joy. At napakasikaso kay Junior. Oo, kuya. Napaka-asikaso talaga ni Ate Joy. Maski nga yung pag wala ako dito, nasikaso niya si Tonyo eh. Di ba, Tonyo? Ha? Oo.
Gaya na napag-usapan natin, Grace, nakahanap na ako ng matitirhan namin pagbalik namin ng Iloilo. Baka sa Sabado makauwi na kami. Lumipas ang araw at nakabalik na ng Iloilo sina Roger. Doon muli sila nagsimula ni Joy, malayo sa dating tinuluyan nila. Iniiwas ni Roger na magkita pa sila ng kaibigang si Alex, ang iniwan ni Joy para sumama kay Roger. Habang mag-asawang Tonyo at Grace ay unti-unting nanunumbalik ang sigla ng kanilang pagsasama. Makalipas ang isang buwan, nalaman ni Joy na siya'y nagdadalang tao. Ano na ang plano mo ngayon, love? Ngayong buntis ako. Aalis ka pa ba? Yan na nga ang iniisip ko. Sino makakasama mo sa pag-alis ko, Joy? Tumawag na din kasi ang agency, tinatanong ako kung gusto ko pa daw ba bumalik. Di ba natin kakayanin na mabuhay kahit hindi ka na lang mag-abroad? Di ba? Kasya naman naipon mo. Kulangin tayo ng puhunan, lalo na't manganganak ka. Habang sa Cebu, sina Grace at Tonyo ay masayang nagbukas ng maliit na grocerya. Kapalit na kanilang tindahan sa kanilang bahay. Naging inspirasyon nila muli ang isa't isa, lalo na at lumalaki na si Julia. Mahal! Tara na, tatanghaliin na tayo. At saka meron pang mga parating na delivery. Mahal! Nakaligo na ako. Bango-bango ko na, oh. Dali. Iba ka talaga, mahal. Ikaw ha, mahal ha. Huwag mo akong tutuksuhin. Sige ka. Pag nanggigil ako sa'yo, baka di matuloy yung opening ng grocery natin. Sige na, mahal. Promise. Mamayang gabi. Dadalhin kita sa langit. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Eto na, nagbibihis na ako. O, pakihanda ng mga dadalhin natin. Bilisan mo na. Sa paglipas ng mga araw, naging madalas ang pagtatalo ng mag-asawang Roger at Joy. Lalo na pag minsang ikinukumpara ni Joy ang kanyang asawa kay Tonyo. Hanggang sa ngayon ay di pa din nalilimutan ni Joy si Tonyo. Madalas, sa tuwinang nakikipagtalik siya sa kanyang asawa, ay si Tonyo ang nasa kanyang isip. Minsan pa ay nasambit niya ang pangalan ni Tonyo nang siya ay umabot sa rurok at nakaraos. Lagi din dinadahilan ni Joy ang kanyang pagbubuntis para makaiwan sa gusto ni Roger. Habang masaya ang pagsasama ni Grace at Tonyo, hindi naman makalimot sa isang banda ang tunay na ama ni Junior, si Bobby. Hello, Gina? Gina, balitaan mo ako ha. Balitaan mo ako kapag may update ka na kay Grace. Please lang, parang awa mo na, Gina. Salamat. Hawak ni Bobby ang naiwang pregnancy kit na matagal na niyang itinago, na nakuha niya ng kanyang pag-uwi. Sa araw nang hindi na nagpakita sa kanya sa Grace. Buhay kaya yung anak ko? Buhay kaya yung anak namin ni Grace? Maligo rin eh. Nagpadala ako sa tukso. Nagpadala ako kay Lisa. Ang tanga-tanga mo, Bobby. Ang tanga-tanga mo. Ganun pala talaga na hindi mo makikita yung halaga ng isang tao hanggat wala siya sa'yo. Kung alam ko lang natatarantaduhin ako ni Lisa, hindi ko pagpapalit si Grace kay Lisa. Lord, parang awa mo na. Lord, tulungan mo ako mahanap kung nasan si Grace. Tulungan mo ako mahanap kung ano na nangyari sa kanila.
Isang araw habang nag-aayos si Grace sa bahay, nakaupo sa sala si Tonyo. Nag-ring ang cellphone ni Grace. Nang silipin ni Tonyo kung sino ang tumatawag, Kanina pa to. Parang may tumatawag. Grace! Ang Kuya Roger mo tumatawag. hinayaan lang ni Grace mag-ring ang phone. May kung anong kaba na bumalot sa kanya. May halong takot na may kung ano na naman itong idarating sa buhay niya. Muli nag-ring ang cellphone ni Grace. Pambihirang babae ito. Grace, mahal! Ang kuya mo tumatawag. Bakit hindi mo sagutin? Baka emergency yan o kung ano. Ba't kaya di nasagot si Grace? Ano nangyari kay Grace? Grace, mahal! Bakit hindi mo sagutin yung kanina pa yan ring ng ring yung cellphone? Ano nangyari sa kanya? Sa kanila? Ano nga kaya ang mga magiging kaganapan sa mga sandaling ito? Sa muling pagbabilig ng kanyang kuya sa buhay nila Grace. Maaring kasiyahan o isa na naman ba itong kaguluhan sa kanilang buhay? Tunghayan natin sa pagpapatuloy ng ating programang pinamagatang Marupok. Ano nangyari kay Grace? Grace, mahal! Nasaan ka ba? Ang kuya mo tumatawag. Bakit mo sagutin? Baka emergency yan o kung ano man. Hello kuya. Napatawag ka? Kumusta? Buti naman, nakasagot ka na, Grace. Mabuti naman, Grace, buntis na Ate Joy mo. At may pakiusap sana ako. Grace, andiyan ka pa? Grace, andiyan ka pa? Hello? Nako, Grace? kuya. Hindi ko naman papatira dito yan si Ate Joy. Marami din kaming obligasyon. Marami kaming ginagawa sa grocery. Grace, hindi yun ang itinawag ko. Di ba may naiwang lupa ang nanay at tatay sa atin? Gusto ko sana ibenta ang party ko. Gagamitin ko sana ang pampuhunan. Magsimula kami ng negosyo at di na ako babalik ng Saudi. Sige, wala namang problema eh. Pati ba naman yung party mo sa lupa eh. Para magkabayaran na din. Sa'yo naman yun eh. May kausap na ako na titingin. Kaya punta kami dyan ngayon. Sa linggo. Para ibenta ko na. Okay lang ba na dyan na lang muna kayo matulog kahit 2 araw lang? Hello, Grace? Grace? Hello? Kuya, sige, kuya. Ingat kayo ah. Tonyo, darating Okay. daw ang kuya sa linggo. Salamat. Bibenta na daw yung parte niya sa lupa. Tsaka, hindi na raw siya babalik sa Saudi. At ito Ganda. pa. Ano ba? Grace? Anong ito pa?
Grace? Anong sinabi mong ito pa? Nabuntis daw si Joy. Mabuti naman kung ganun at magkakaanak na sila. Kung may pera lang tayo, ako na magbabayad nung party niya. Tinitigan ni Grace si Tonyo. Nagpatay mali siya lamang ito, pero sa loob niya, nasabik din siyang makita si Joy. Gabi ng Biyernes, nang dumating sina Roger at Joy, mapintog na ang kanyang tiyan. Sakto namang pahapunan ang mag-asawang Tonyo at Grace. Sa pagdating nila, pabalik sa Cebu. Pasok, bayaw. Ate Joy, tara, doon na lang yun lalagay sa dati yung kwarto ang gamit. At saka, tara, para maghapunan na. Magandang gabi sa iyo, Tonyo. Tara, pasok. Pasok, Grace. At saka andito na sila. O, siya, mahal. Papasukin mo na sila at tiyain ng maghapunan, ha? Mauna na kayo, mauna na. Sige, mahal. Habang sila ay nakaupo sa mesa, hindi maiwasan ni Grace maalala ang nakita niyang tagpo sa lamesang iyon. Habang magkaulayaw si Tonyo at si Joy. Habang nakangiti naman si Joy na inaalala ang lahat ng nangyari sa ibabaw ng mesang iyon. Hindi malaman ni Tonyo ang magiging reaksyon sa tuwing tinititigan niya si Joy. Napansin ni Grace ang nakaw na titigan ng dalawa. Buhay pa pala ang mesa na to, no? Ang tibay din, ano? Oo. Matanda pa nga sa akin yung mesa na yan, eh. Kasya nga yung 2 tao dyan. Kwento nga ng nanay ko. Yung mesa na yan, dyan ako binuo ng tatay ko. Dyan sila nag-honeymoon. Alam mo yun? Yung... Dyan sila nagsisimula nung sila palang bagong kasal. Di ko alam yung honeymoon na yan, ah. Di ko alam ang kwento na yan. Ay, naku, kuya. Lagi ka kasing wala. Marami ka pang hindi nalalaman, eh. Alam mo yun? Hayaan mo na nga ako itong honeymoon na yan. Bayaw, di nyo ba kayang bayaran ni Grace yung party ko? Naku, bayaw. Di pa ganun gaano kalaki yung naipon namin. At isa pa, malaki na din yung nagastos namin doon sa tinayo naming grocery. Sayang kasi. Pero may nakausap na naman ako na interesado. Si Luis, yung anak ng Tia Ligaya. Nalala mo ba siya, Grace? Hindi ko na matandaan yun. Kailan daw siya pupunta para magkabayaran na? Halatang minamadali ni Grace ang oras para makalis na ang Kuya Hindi ko na Roger matandaan at yun, Joy. kuya. Kailan daw? Kinaumagahan ay lumuwas ng bayan si Roger para makipag-usap kay Luis at isara ang kanilang usapan sa lupa. Naiwan si Grace, di na niya sinama
Hindi na rin niya sinama si Joy dahil sa kanyang kalagayan. Nagising si Tonyo na wala si Grace sa tabi niya. Umaga na pala. At ika muna. Parang wala dito si Grace. Grace! Grace! Asan kaya nga yun? Papalapit si Tonyo sa banyo na akma namang papalabas si Grace na bagong paligo nakakatapos lang maghiwa ng kanyang sanang lulutuin. Dinig na dinig niya ang boses ni Joy. Tonyo, mahal ko. Miss na kita. Sabik na ako sa'yo. Joy, ano ka ba? Madinig tayo ni Grace. Sabik naman din ako sa'yo. Pero iba ng sitwasyon natin ngayon. Tonyo, hinahanap ko ang katawan mo. Ang mga halik mo. Putang ina. Tumigil kang babae ka. Tumigil ka na. Tanggapin na lang natin tapos na ang lahat. Tapos na ang lahat? Ganun na lang ba? Tapos na ang lahat? Paano matatapos, Tonyo? Paano matatapos na ikaw ang ama ng batang dinadala ko? Ikaw ang ama nito, Tonyo! Tama bang narinig ko? Ako ang ama. Paano nangyari yun? Paano nangyari? Ilang buwan na tayo nagtatalik, Tonyo. Nang umuwi kami ng Iloilo, 2 buwan na akong buntis. Nang malaman ko, at halos 1 buwan pa lang dito si Roger. Sa mga nadinig ni Grace, hindi ito napigilan ng sarili. Lumabas siya ng banyo at doon sumabog ang galit at puot ni Grace. Mga animal! Mga animal kayo! Di na kayo nakontento! Diyan kayo nagtampisaw! Sa lamesang yan! At dinig na dinig ko, kitang-kita ko sa dalawang mga mata ko, mga kabalustugan, mga kababuyan nyo! At dinig ko, Tonyo, na sinasabi mo sa kanya, sa babaeng yan, na mahal mo siya. Napakawalang yan yung napapaboy niyo! Bakit niyo ginawa sa akin to? Napakaboboy niyo! Magtramang kayong dalawa sa impyerno! Grace? Nagkamali ka, Grace? Wala na akong balak pang balikan pa yung mga pagkakamali namin. Kasasabi mo lang, Tonyo. Kasasabi mo lang, hindi ako bingi. Hindi ako tanga, Tonyo. Ha? Nasasabi ka sa kanya. Ano ko? Wala akong pakiramdam. Putang ina mo. Kapabayaan mo to, Chris, kung bakit eh. Kapabayaan mo to kung bakit. Naumaling sa akin ang asawa mo. Kasi alam mo, pare-parehas lang kayo ng kuya mo. Na pera lang ang iniisip din nyo. Puro pera. Ang kapal ng mukha mo, punyeta kang babae ka, ha? Ang katapos kitang tulungan, patirahin kita dito sa bahay. Ganyan gaganti mo sa akin, ha? Napakakati mo, punyeta kang babae ka. Nuknukan ka ng libog, putang ina mo. Putang ina! At least, di ba, napaligaya ko yung asawa mo. Napaligaya ko ang asawa mo at bigyan ko siya ng sarili niyang anak. Hindi yung binubuhay niya ang anak ng may anak. Di ba? Naiintindihan mo ba yon? Di ba? Napakahayop mo, Grace. Napakahayop mo, Joy. Napakanandi mo. Papalam ko to sa kuya ko. Papalam ko to lahat. Grace! Wala kang hirap mga magulang. Grace, Joy! Sumbong ka! Tama na, tumigil na Anong kayo! kaguluhan to? Anong kaguluhan to, Mayaw? Anong ginagawa mo dyan? At anong pinag-aawayan nyo, Grace Joy? At ano ang dapat kong malaman?
yung babaeng yan, napakalandi, napakalibog. Ano ba? Ngayon, Ano magaling ba? ka, Joy. Ngayon Ano ba nandito dapat na kong sa harap malaman? ko, Kuya, sabihin mo lahat. O ako anong gusto mo, ako pa magsasabi sa kanya lahat. Sige, sige. Sabihin mo, Roger. Oo, mas mahal ko si Tonyo kaysa sa'yo. At nadadabig ako sa kanya. At siya ang ama ng batang dinadala ko. At hindi ikaw yun, Roger. Si Tonyo, ang ama ng batang pinagbubuntis ko. Matagal ko nang alam na hindi akin ang bata na yan. At dahil baog ako, baog! Tinanggap ko lang ang lahat. Ramdam ko naman eh. Kapag ikinukumpara mo ako lagi kay Tonyo. Bayaw. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya ang lahat, Bayaw. Tangina ka, Bayaw! Pinagkatiwala ko sa'yo ang asawa ko at ang kapatid mo, pero hindi ko sinabi sa'yo na asin mo! Tangina mo! Pakahayop mo! Nalingat ni Tonyo ang kutsilyo sa lamesa. Dinampot niya yon, hinawi niya si Joy at inundayan niya si Tonyo. Subalit humarang si Grace at inabot sa kanyang braso. Bumulwak ang dugo kasabay ng galit ni Roger. Mga hayop kayo! Mga taksil! Lumayas kayong dalawang ngayon dito! Lumayas kayo! Magsama kayo! Huwag na kayong babalik! Lumayas kayo! Huwag mo nang aawatin ang mga yan, Grace! Huwag na huwag! Mga hayop, mga taksil! Bakit nila nagawa sa atin to, Grace? Bakit? Saan tayo nagkulang? Habang papalayo ang dalawa, ay siya naman tanaw ni Grace sa papalayong asawa na yapos ang buntis na si Joy. Agad naman dinala ni Roger si Grace sa ospital. Dahil bukod sa mga dugo sa kanyang braso, dumaloy din ang dugo sa pagitan ng kanyang mga hita. Nakunan si Grace. Nagising na lang si Grace na nasa ospital. Laking gulat niya sa lalaking nasa kanyang tabi. Muli, naroon si Bobby. Maiwan ko na muna kayong dalawa, Bobby, Grace. May asikasuhin lamang ako, ha? Pwede ba, pare? Bago ka umalis, hintayin mo muna ako makabalik. Sige kuya, walang problema. Grace? Grace, kamusta ka na? Gising ka na, Grace. Grace, kamusta yung pakiramdam mo? Grace, ako to si Bobby. Alam mo, Grace, ang tagal kitang hinanap. Ang tagal kong gustong malaman kung ano na nangyari sa inyo. Grace, alam ko marami ako nagawang katarantaduan sa'yo. Alam ko marami ako nagawang kasalanan sa'yo. Pero sana mapatawad mo ako, Grace. Bobby, matagal na kitang pinatawad. Wala ka ng kasalanan sa akin. Lumingon si Grace na parang sinasabing, sa kanya ka may kasalanan. Na di naman nagdalawang isip si Bobby yakapin si Junior na kanina pa niya nararamdaman ang lukso ng dugo bilang ama. Ito na ba yung anak natin, Grace? Ito na ba siya? Ang laki na niya. Grace, anong pangalan niya? Grace, kung papayagan mo ako, gusto ko sana maging ama niya. Gusto kong paramdam sa kanya yung pagmamahal ng totoong ama. Kung mamarapatin mo sana, Grace. Gusto ko sanang bumawi sa inyong mag-ina. Gusto ko sanang bumalik. Bumalik ka na sa akin, Grace. Grace, magsama na ulit tayo. Total wala na naman si Tonyo, Grace.
Paano mo pala nalaman kung nasaan kami ngayon? May tumawag sa akin, hindi ko nga siya kilala eh. Pero sinabi niya na nandito kayo. Pero Grace, hindi importante yun. Alam mo kung ano mahalaga? Yung mahalaga, Grace, nalaman ko kung nasan kayo. Mahalaga natagpuan ko kayo ni Junior. Mahalaga, nakita ko na kayo. At Grace, pagpasensyahan mo na yung mga katarantaduhan na ginawa ko. Hindi ko ginusto yung kay Lisa. Ikaw talaga yung mahal ko, na ikaw talaga yung hinahanap-hanap ko. Grace, please. Parang awa mo na, nakikiusap ako sa'yo. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon na maging ama sa bata. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon na maging ama kay Junior. Magsama na ulit tayo, Grace. Bobby, matagal na kitang pinatawad. Pero hindi na para magsama pa tayo. Pagod na rin kasi ako sa buhay kong ganito eh. Ayoko na ng paulit-ulit na nangyayari sa buhay ko na ganito. Ngayon alam mo na kung nasaan kami. Binibigyan naman kitang karapatan para sa bata eh, para maging ama niya. Para yun, tsaka, wag na, ayoko na magsama pa tayo. Mahabaging tapos na lahat ng mga dalamhati ko sa buhay. Gabayan mo po kami ng aking anak sa tuwing na kami ay magkasama. Makatapos Amen. magdasal, dahang-dahang lumabas ng simbahan si Grace. Habang nililingon niya ang paligid. Habang papalapit siya sa pintuan, tanaw niya ang isang lalaking gusgusin na nag-aalok ng mga kung ano-ano na halos animoy namamalimos. Habang papalapit siya sa pintuan ng simbahan, bumuhos ang kaba sa kanyang dibdib na tila naaaninag niya kung sino ang lalaking ito. Sa kalayuan ng kanyang tanaw, nahagip ng rumaragas ang sasakyan at napatumba ang lalaki. Diyos ko nga yan, sis. My God! Sino ang nakita ni Grace na nagpakaba sa kanyang dibdib? Bakit? Naging kabiglaan sa kanya ang kanyang nakita. Abangan sa pagtatapos ng Uma Present drama serye na aming pinamagatang Marupok.